nagbalik tanaw ang dalawang Filipino mountaineers na sina Jeno Panganiban at Miguel Mapalad sa kung ano ang pakiramdam sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Yan ang ulat ni teammate Paulo Salamatin. Ibinahagi ng mga Pilipinong mountaineers sa sina Jeno Panganiban at Miguel Mapalad ang kanilang makasaysayang karanasan matapos matagumpay na maabot ang tuktok ng Mount Everest. Ayon kina Mapalad at Panganiban, hindi naging madali ang kanilang pag-akyat, ngunit naging posible ito sa pamamagitan ng matinding paghahanda, disiplina at determinasyon. Umabot ng halos 2 buwan ang buong ekspedisyon, kabilang ng acclimatization sa mataas na camp levels at pagtiis sa matinding lamig at manipis na hangin. Sa naganap na sports banter, inilarawan ni Panganiban ang kanyang summit sa hindi matatawarang karanasan sa kanyang buhay matapos ipakitang kaya rin ng mga Pinoy na makipagsabayan sa iba pang mga pinakamagagaling na mountaineers sa buong mundo. Para sa akin, it's monumental and it's a big milestone for us, no? Na nakapagbigay tayo ng pride and glory sa Philippines at napatunayan natin na kaya natin makipagsabayan tayo mga Pilipino sa world's best mountaineers. Diba? Kahit na tayo nagali tayo na sa tropical country, we live in sea level, kaya natin sa ganun. Maliban kay Jeno, dinala naman tayo ni Mapalad sa kanyang mga nakita at na-experience oras na makatungtong sa tugatog ng Mount Everest. Ganda nung nakikita ko, parang malapit na kami sa sa langit. Ang liwanag ng mga bituin, tapos nakikita mo yung mga ilaw ng mga cities na malalayo. So, parang kakaiba yung pakiramdam na parang ikaw yung pinakamataas na tao sa lugar na yun, sa buong mundo. Sina Mapalad at Panganiban ang pang-10 at pang-11 Filipino mountaineers na nakaakyat sa Mount Everest, kasunod ni Rick Rabe na isa rin sa mga nakapag-summit ngayong taon. Pagkatapos ng Mount Everest, sunod namang aakyatin ng mga Pinoy ang second highest mountain sa buong mundo, ang K2. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.